Tinutulak ng pamahalaang lungsod ng Lapu-Lapu na ang buong pondo para sa Coastal Road mula sa Barangay Ibo hanggang Paho ay secure muna bago magpatuloy ang ika-4 na proyekto ng tulay, na binibigyang diin ang kahalagahan nito sa pagpigil sa mga bottleneck ng trapiko. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nauna nang hiniling ng pamahalaang lungsod ang mga tagapagtaguyod ng proyekto na huwag gamitin ang kasalukuyang circumferential road at sa halip ay gumawa ng isang nakatalagang coastal road, isang apela na pinagbigyan na. Ang hakbang ay upang matiyak na hindi nalalala ang trapiko sa lungsod, lalo na't malapit ang planong paghahanay sa kasalukuyang Marcelo Fernan Bridge, na kilala rin bilang Second Cebu-Mactan Bridge. Batay sa mga inisyal na pagtatansya na ipinakita sa mga opisyal ng lungsod, sinabi ni Chan na ang buong proyekto ay mangangailangan ng humigit kumulang 10 bilyon pesos. Nahaharap sa posibleng delay ang simula ng konstruksyon dahil kasalukuyang inaayos ng Mandaue City Government ang relokasyon ng nasa 205 pamilya sa Barangay Paknaan na maaapektuhan ng itatayong tulay. Humihiling ang pamahalaan ng Lapu-Lapu City sa DPWH na tiyaking sapat ang pondo para sa ang Coastal Road mula Barangay Ibo hanggang Paho upang maiwasan ang malalang trapiko o bottleneck sa isla kapag natapos ang tulay. Ang proyektong nagkakahalaga ng 76.4 bilyon pesos ay pinopondohan ng bansang Hapon sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency JICA, at naglalayong lutisin ng matinding trapiko sa Metro Cebu sa pamamagitan ng pag-uugnay ng Mandaue City at Lapu-Lapu City. Nagsimula ang mga paunang pag-aaral noon pang 2017, nang unang isinagawa ang feasibility work sa isang bagong tawiran upang mabawasan ang pagsisikip. Ang nakaplanong proyektong infrastruktura ay magiging isang 4 na lane, 3.3 kilometrong tawiran na nagdudugtong sa Mandaue City sa Lapu-Lapu City, na ipinari sa 4.9 kilometrong coastal road at viaduct system. Inondohan sa pamamagitan ng opisyal na tulong sa pagpapaunlad ng JICA, ang proyekto ay naglalayong mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at nakatakdang itayo ngayong 2026. Kasama rin sa proyekto ang malawak na network ng kalsada kabilang ang Mandaue Coastal Road at mga diversion road na mag-uugnay sa Mandani Bay, Liloan, at Consolacion. Bawasan ang pagsisiksikan ng mga sasakyan sa kasalukuyang mga tulay tulad ng Marcelo Fernan Bridge at ang lumang Mandaue-Mactan Bridge. Nakatutok ang pamahalaan ng Mandaue sa pag-aayos ng relokasyon ng mahigit 200 pamilya sa Barangay Paknaan na maaapektuhan ng mga pundasyon ng tulay. Ito ang pangunahing kondisyon ng Department of Public Works and Highways, DPWH, bago tuluyang isagawa ang malawakang konstruksyon. Patuloy ang konsultasyon ng pamahalaan ng Lapu-Lapu sa DPWH at JICA, upang matiyak na ang mga bagong kalsada, gaya ng Ibo-Paho-Pusok Coastal Road, ay makukumpleto kasabay ng tulay upang hindi magdulot ng bagong bottleneck sa mga pangunahing highway. Ang Fort Cebu-Mactan Bridge ay magiging alternatibong daan ito para sa Sergio Osmeña Jr., First Bridge, at Marcelo Fernan Bridge. Malaki ang mababawas sa build-up ng mga sasakyan sa mga pangunahing highway. Ito ang magiging pinakamalawak na sistema ng tulay at konektadong kalsada sa buong Cebu. Direkta nitong maiuugnay ang Mandani Bay area patungo sa hilagang bahagi ng Metro Cebu. Bibilis ang transportasyon ng mga produkto, raw na materyales, at mga manggagawa. Magbibigay ito ng humigit kumulang 1,000 hanggang 2,000 trabaho sa panahon ng konstruksyon.
Mas mabilis na mararating ng mga turista ang Mactan Cebu International Airport mula sa mainland, magiging madali ang access patungo sa Mactan Economic Zone kung saan naroon ang mga malalaking export industries. Ang Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX ay ang pinakamahaba at pinakamataas na tulay sa Pilipinas, 8.9 kilometro, na nag-uugnay sa Cebu City at sa bayan ng Cordova sa Mactan Island. Ito ay kasalukuyang nagpapadali ng daloy ng trapiko, nagpapababa ng oras ng biyahe, at nagpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon ng Visayas. Patuloy na nagsisilbing pangunahing daluyan ang tulay para sa libu-libong motorista araw-araw, na nagbibigay ng ligtas, mabilis, at magandang ruta. Ang mga karagdagang proyekto tulad ng Guadalupe Ramps ay patuloy na isinusulong upang mas mapaganda pa ang koneksyon nito sa iba't ibang panig ng Cebu. Ang CCLEX Guadalupe Ramp Project ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 bilyon pesos na katakda itong tapusin sa 2026 upang direktang iugnay ang Cebu-Cordova Link Expressway sa Barangay Guadalupe, na nagliligtas sa mga motorista mula sa trapiko sa Cebu South Coastal Road. Inabando na ang orihinal na plano na dumaan sa Virama upang maiwasan ang paglikas ng mga pamilya. Ang bagong ruta ay ididiretso sa viaduct patungo sa South Road Properties, SRP, malapit sa Compañía Maritima. Ang proyektong nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 billion pesos ay pinangungunahan ng Cebu-Cordova Link Expressway Corporation, CCLEX sa pamumuno ni Alan Alfon, katuwang si Cebu City Mayor Nestor Archival. Inaasahang magsisilbi ito sa hanggang 50,000 sasakyan kada araw, na magpapabilis ng biyahe galing Mactan Island papuntang downtown Cebu. Magtatayo ng pares ng on-ramp at off-ramp offshore. Ang mga ito ay magbibigay ng direktang access sa mga pangunahing kalsada tulad ng Sergio Osmeña Boulevard, MJ Cuenco Avenue, Plaza Independencia, at mga pier.